China na nga marahil ang bansang nakakapag-trigger ng tensyon dito sa ating rehiyon, sapagkat ilang mga bansa na ang nakakaranas ng panggigipit nila, lalo na sa mga maliliit na nasyon. China madalas ang laman ng lahat ng balita, ngunit sa ngayon ay tila hindi na natin napapansin na ang North Korea ay unti-unti na namang nagpaparamdam sa mga bansang katunggali nito. Hindi lamang kasi South Korea ang namamablema ngayon, dahil maging ang Japan ay naaalarma na. Kung ang Iran at Israel ay nagpapaulan ng missile sa Middle East, sa rehiyon naman natin ay ginagawa na din ito, sapagkat ilang cruise missile na ang nilaunch ng Nukor sa teritoryo ng Japan. So ano nga bang posibleng kasunod na mangyari kung magtutuloy-tuloy ito? At bago natin ipagpatuloy ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod na videos. Kasabay ng sunod-sunod na pag-atake ng Israel sa Middle East, nakisabay na din ang North Korea sa pagpapalipad ng kanilang mga matitinding missile. At ang target nito ay ang malawak na karagatan sa loob ng teritoryo ng mga Hapon, which is ang Sea of Japan. Naaalarma na ang mga Hapon sapagkat hindi lang isang cruise missile ang nilalaunch nila, bagkus sunod-sunod na ang pagtama nito sa teritoryo ng Japan. Ayon sa panig ng North Korea, ang kanilang isinasagawa ay bahagi lamang ng kanilang missile testing. Ayon naman sa Japan, ay napapansin na nila na mas lalong nagiging agresibo na ang North Korea sa missile testing kuno na ito na ginagawa nila. Kapansin-pansin na din na tila sinasanay na ng mga Koreano ang precision ng pag-launch sa kanilang mga target. Maliban sa South Korea, ay posible nga ba ng pagsasanay na ito ay maaaring gamitin din nila sa Japan sa pagsiklab ng gyera? Idiniklara na nga din ni Kim Jong-un, ang supreme leader ng North Korea, na isang principal enemy na nila ang South Korea, kung kaya't hindi lang Japan ang nangangamba sa posibleng pag-atake ng Nukor, bagkus maging ang mga taga South Korea. Hindi na talaga basta-basta ang mga nilalaunch ng Nukor, dahil hindi lamang mga cruise missile ang pinapakawalan nila, bagkus ang mga ito ay mga solid-fueled hypersonic ballistic missile na. Hindi lang pala ito ang mga nagaganap, bagkus nung nakaraan lamang ay nag-launch din pala sila at nagpaulan din sa teritoryo ng Japan ng mga rockets gamit ang kanilang multiple rocket launcher. Sa panig naman ng United States ay mayroon silang mga nakadeploy na intelligence sa South Korea. At sa ngayon, tanging pag-analyze lang muna sa activity ng Nukor ang magagawa nila. Kahit noon pa ay walang nagagawa at hindi makapalag ang United States pag sinumpong ang North Korea, dahil alam naman natin na wala talagang pakialam ang Nukor kahit patawan pa sila ng sandamakmak na mga sanctions. At ayon naman sa ibang panig ay bahagi lamang ang pag-launch ng mga missiles para i-test ang capability ng mga armas na ito, sapagkat ang mga missiles na ito ay ipapadala nila sa Russia upang gamitin laban sa Ukraine. Sa gitna ng labanan ngayon ay mas lalong tumatag ang ties sa pagitan ng Kim Jong-un at Vladimir Putin. Karamihan sa atin ay iniisip na posibleng sa pagitan ng China at Taiwan unang magsisimula ang pagsiklab ng gyera sa rehiyon natin. Pero mas malaki na ang porsyento na sa pagitan ng South Korea ang North Korea magsisimula ang conflict.
Ayon nga kay Kim Jong-un, anytime ay hindi siya magdadalawang isip na to put an end sa matagal ng hidwaan ang kanilang awayan. Pero hindi na rin naman kasi nananahimik ang South Korea dahil sa tagal na ng panahon ay naging advanced na ang military assets na meron sila. Alam mo ba na ayon sa presidente ng South Korea ay once na umatake ang Pyongyang sa pwersa nila ay act first, report later. In short, palaban na din ang South Korea. At nito nga lang ay habang abalang United States sa pakikipagsagupaan nila sa mga Houthi ay abala din sila sa kanilang negosyo sa mga kagamitang pandigma. Sapagkat nagkaroon na ng deal ang Japan sa United States ukol sa mga kagamitang pandigma na kanilang bibilhin. At ito nga ay ang mga Tomahawk cruise missiles. Alam mo ba na sa deal na ito ay bibili ang Japan ng 400 na Tomahawk cruise missiles? Ganun katindi ang paghahanda na ginagawa ngayon ng Japan. Gaya ng Israel, ang mga nagiging banta sa Japan ay ang mga bansang nakapaligid sa kanya. Kung iisipin kasi natin ay China lang ang bansang nagiging threat sa kanila. Pero nagkakamali tayo dahil maliban sa China ay nariyan na nga din ang North Korea at ang isa pa ay ang Russia. Kung kaya't ganitong paghahanda na ang ginagawa nila. Dahil nga sa banta ng North Korea ay naging matalino na talaga ang Japan. Dahil nito lamang ay inaprobahan na ng kanilang Prime Minister na si Fumio Kishida ang pagdoble ng budget sa kanilang annual defense. At alam mo ba na aabot ng 10 trillion yen ang nakala na budget o halos $68 billion ang kanilang budget ngayon. At ayon nga sa mga analyst, dahil sa strategy ng Japan ngayon, ay aabot hanggang 2027 ang patuloy na pagpapalakas nila. At aakyat na sila sa pwesto ng ikatlo sa buong mundo na may pinakamalaking pondo sa kagamitang pandigma. At mahahanay na din sila sa United States at sa China na mga nangunguna. At nitong Desyembre lamang ay nailatag na ng kanilang defense minister ang plano at wala pang isang buwan ay umaksyon kagad sila. Maliban sa pag-imbak ng mga Tomahawk missiles ay i-accelerate na din ng Japan ang paggawa ng kanilang Type 12 surface-to-ship missiles. At dito ka talaga mabibilib sa mga Hapon dahil wala silang inaaksayang panahon, aksyon kaagad. At ilan lamang yan sa mga impormasyon ukol sa pagpapaulan ng mga missiles mula sa North Korea patungo sa teritoryo ng Japan.